May panibagong arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay naman ito ng kasong qualified human trafficking na inihain sa Pasig City Regional Trial Court. Saksi si Ian Cruz. Dahil sa kasong qualified human trafficking, pinaaresto na rin ng Pasig City Regional Trial Court si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 5 pang akusado. Non-bailable offense ang qualified human trafficking na inihain ng DOJ prosecutors laban kay Kibuloy. Kognay ito ng kaso ng isang minor de edad na inabuso di umano ni Kibuloy at minaltrato ng kanyang mga co-accused. Ito ay 3 utos para sa pagpapaaresto kay Kibuloy. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng Davao City RTC para sa paglabag sa anti-child abuse law at arrest order ng Senado dahil sa pagtanggi ni Kibuloy na humarap sa mga hearing ukol sa mga pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC. Ikinatuwa naman ng Justice Department ang paglalabas ng panibagong warrant of arrest laban kay Kibuloy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad si Kibuloy sa properties nito sa Davao City at Samal Island ayon sa PNP. 3 po yung lugar na pinasyalan po nila kahapon, but unfortunately wala nga po doon at hindi na tsempuhan doon si Pastor Kibuloy. May mga ibang lugar pa raw na pupuntahan ng mga otoridad na posibleng kinaroroonan ng religious leader. Meron tayong mga lugar na chinecheck po ngayon at I'm not at liberty to reveal. I hope you understand. So as not, like I said, yung ating paghahanap po already extended beyond the Davao region po. But as to the specific areas po, I'm not at liberty to reveal. Payo naman ang kaibigan ni Kibuloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa, mas maiging harapin na lamang nito ang mga kaso. Kahit na non-bailable yan, no? Kung pwede man yan na may marami mang kaso na mga non-bailable offenses, pero nung nagpa-custody sa korte yung suspect at maganda yung pleadings na ginawa ng abogado sa korte, ay napagbibigyan pa rin ng bail ang suspect. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Kibuloy pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Dinukot umano at ginahasa ang batang 10 taong gulang sa General Santos City. Ayon sa isang saksi, walang damit at may dugo sa katawan nang matagpuan nila ang bata sa madamong lugar. Ayon naman sa ama ng biktima, natutulog umano sila alas 10 ng madaling araw noong Martes nang mawala ang anak. Batay sa investigasyon, posibleng pumasok ang suspect sa bahay ng bata sa katinangay ito habang natutulog. Base sa pahayag ng biktima sa mga polis, nakasuot ng maskara at sombrero ang suspect. Hindi raw nakasigaw ang bata dahil tinakpan ang kanyang bibig at tinutukan ng screwdriver. Kasalukuyan nagpapagaling ang biktima sa ospital at tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng suspect. Manibela at Piston muli magtitigil pasada. Ikakasa nila ito sa Lunes at Martes, April 15 at 16. Tugon nila ito sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang April 30 na lamang talaga pwede mag-consolidate ang mga lumang jeepney sa ilalim ng PUD Modernization Program. Git ang mga transport group, papasada pa rin sila sa May 1 kahit hulihin sila dahil sa pagiging kolorum. Kongreso lamang daw ang pwedeng bumawi sa kanilang mga prangkisa. Halos 100,000 unit ng mga Jeep UV Express at iba pang PUV sa malaking bahagi ng bansa ang lalahok ayon sa Manibela. Handa naman daw magbigay ang gobyerno ng libreng sakay sa mga pasaherong maaabala. Presyo ng bibiling palay ng NFA itinaas, 17 to 23 pesos na sa kada kilo ng fresh palay, 23 to 30 pesos naman sa clean and dry. Ayon sa Agriculture Department, ang hakbang na ito na inaprubahan ng NFA Council ay makatutulong daw sa NFA na hirap nang bumili sa mga magsasaka para sa buffer stock ng bigas dahil mataas ang bili ng mga trader. Mga Pilipinong walang trabaho na bawasan nitong Pebrero. Sa bagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority, 3.5% ang naitalang unemployment rate, katumbas ng 1.8 milyon na mga unemployed Pinoy. Mas mababa kesa noong Enero. Kumaunti rin ang mga underemployed o yung may mga trabaho pero gusto pang madagdagan ng oras o ibang pagkakakitaan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Binida sa Iloos Norte ang kauna-unahang corn maze sa Region 1. Nagkarera naman ang mga kalabaw sa Nueva Ecija. Saksi si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Humataw sa karera ang mahigit 100 kalabaw sa Nueva Ecija.
Kasing tindi ng sikat ng araw ang tindi ng lakas ng loob ng mga magsasaka na nagpasiglaban sa Carabao Race sa Bungabon. Enjoy na enjoy ang mga manunood sa pagpapakitang gilas ng mga alagang kalabaw. Traditional na yung pagpapakarera ng kalabaw sa bayan ng Bungabon. At yung pakarera po na to para sa mga magsasaka rin po. Nakatanggap naman ng 100,000 piso at trophies ang mga nagwagi sa karera. Pero hindi lang yan ang ibinida sa bayan ng Bungabon dahil ipinarada rin nila ang makukulay na floats with matching street dancers pa. Tinaguri ang onion capital ng bansa ang Bungabon, kaya naman mga sibuyas ang inilagay sa mga float. Bahagi ito ng kanilang Sibuyas Festival 2024. Mula naman sa Nueva Ecija, punta tayo sa Ilocos Norte. Malafiesta ang pagdiriwang ng 79th Foundation Day ng Ilocos Norte Agricultural College sa bayan ng Pasukin. Ibinida nila ang kauna-unahang corn maze sa buong Region 1 na may lawak na 2,500 square meters. At hindi lang yan amazing sa paningin, kundi puno rin ng trivia tungkol sa agrikultura. Libre lang din daw ang pagpasok sa corn maze para sa mga gustong bumisita rito. Layon lang daw ng paaralan na maibalik ang interes ng mga kabataan sa agrikultura. Para sa GMA Integrated News, ako si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Nabasa ang kuha ng dashcam sa pagtilapon ng rider matapos itong bumangga sa Center Island sa Cebu City. Ang masaklap, napunta ang rider sa kabilang linya kaya nagulungan siya ng dumaang SUV. Patay ang rider at ang kanyang angkas. Hawak na ng Cebu City Traffic Enforcement Unit ang 60 anyos na driver ng SUV. Pero ayon sa SUV driver, nagdesisyon ang mga pamilya ng dalawang nasawi na makipag-areglo. May bagong career move ang Blackpink member superstar na si Lisa. Kamusta naman kaya si Pokwang? Ngayong na-deport na ang dati niyang partner. Saksi si Aubrey Carampel. Makakahiga na ng maluwag ang TikTok lock host na si Pokwang. Ngayong deported na ang kanyang Amerikanong ex-partner na si Lee O'Brien. Ayon sa Bureau of Immigration, gabi ng April 8 nakaalis ng bansa si Lee papunta sa San Francisco, California. Hindi na rin siya muling makakabalik sa Pilipinas. Meron naman tayong batas kasi sinusunod. Siyempre, nagkaroon tayo ng paglabag sa batas. So, kailangan nating sundin. Disyembre nang makitaan ng Bureau of Immigration ang paglabag si O'Brien sa kanyang pananatili. Kabilang na ang kawalan ng proper working permit. Tuloy naman ang paghingi ni Pokwang ng child support kay Lee para sa anak na si Malia. Handa rin daw siyang ipakita si Lee kay Malia kung gugustuhin ng anak nila. Sa Amerika naman, nag-family bonding ang Dante Squad nitong Holy Week. Nilibot ni Dingdong Dantes, Marian Rivera at kanilang mga anak na sina Zia at Sixto ang iba't ibang tourist attraction. Tuwang-tuwa naman daw sina Zia at Sixto dahil napuntahan nila lahat ng gustong puntahan. Sabi ko nga kay Dong, yung mga ngiti ng dalawa, pag pinapanood namin, super priceless talaga na sobrang happy nila. Gaya ng ilang magulang, stricto rin ang dong yan sa paggamit ng gadgets ng kanilang mga anak. Si Zia lang, meron siya because of school. That's it. But other than that, wala. Mas gusto lang namin na may limitation. Lisa is back in your area dahil ready na siyang mag-release ng bagong solo music. Inanunsyo ng RCA Records ang partnership ng Blackpink member na si Lisa sa kanila. Excited naman si Lisa sa patutunguhan ng partnership nila at naghahanda na rin daw sila sa pagbabalik ng kanyang solo career. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Nagala Spider-Woman ang isang babae sa Paris, France. Inakyat niya ang isang iconic landmark gamit ang lubid. Inabot ng 18 minuto ang babae para umakyat sa second floor ng Eiffel Tower. Hinihintay ngayon ang kumpirmasyon mula sa Guinness kung nakuha ba niya ang rope climbing world record para sa women's category. Naghihintay rin ng sarili niyang world record ang lalaki sinasabing pinakamatandang nabubuhay ngayon sa mundo. 124 years old na siya, ayon sa pamahalaan ng Peru. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.